Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa mga hindi pa po nakapag-prepare, hindi pa nakapaghanda ng kanilang mga requirements for tomorrow's registration, ito lamang po ang inyong mga dapat tandaan. Or sa mga nakapag-ayos na po ng kanilang mga requirements, pwede nyo pong i-double check kung tama po yung mga naihanda nyo na po, okay? Dalawa lang naman po ang kailangan po natin sa pagre-register. Yun po yung passport at saka ID. The rest po ay tungkol na po sa pagkakakilanlan mo sa iyong birth date, full name, ganon. Basta yung mga basic na po yan, kaya hindi na po kayo mahihirapan dyan. Ang kailangan lang po is make sure tama po yung spelling. Yun po ang pinakakailangan, okay? First po is passport. Sabi po dito, clear scanned copy of first page of passport. Sabi clear scanned, ibig sabihin, dapat malinaw, nababasa po yung mga detalye na kailangan po sa ating passport. And sabi po dito, pictures taken through smartphone will be rejected. Do not edit, enhance to photos the photo exposure. Sabi po niya. Ibig sabihin po is, wag po nating gagalawin na. Kung ano po yung na-scan, yun na po yun. At sabi nga po, wag pong tangkayan na gamitin po ang ating handphones. Ang ating mga smartphone or mga smartphone. Wag na po ninyong gamitin yan. Sabi po dito, scanned. Ibig sabihin, yung mga Xerox scanned, yun po ang kailangan, hindi po yung sa cellphone po natin, okay? Yung width daw po is 600 px or pixel and the height is 400 pixel. Yun po yung dimension po niya. And the DPI is 600. Ibig sabihin, hindi na yan pwedeng lumagpas sa 600. What is the capacity, ma'am? Kasi before is 1,000 MB. Yes po, ngayon po ay 100 KB na po siya or smaller. Ibig sabihin, hindi po lalagpas sa 100. Before po is 1,000. Meron po akong nagbasang comment before, Ma'ams, di ba dati 1,000 yan? Hindi kayo na-typo si DMW? Hindi daw po na-typo si DMW. Nagbigay na po siya ng statement. Ewan ko kung kailan yun, first week of February. Hindi daw po siya na-typo, kundi 100 KB na daw po talaga yung kailangan. Ibig sabihin, 100 KB or smaller, hindi po yan pwedeng 101, 2, 3, and so on. Sabi dito sa example na binigay po is size, dapat 95 KB kasi sabi nga 100 KB or smaller. Pero suggestion ko lamang po ha, ay mas closer to 100 much better. Like 98, 99, or 99.1 or something. Mas closer to 100 KB is better para sure ball na talaga. Para bukas, hindi na po tayo ma-stress. Okay? Yun lamang po, dapat naka-JPG format only. Okay. And then the ID picture is 3.5 by 4.5 cm daw po. Or, centimeter, hindi po yan inch, hindi po yan inches, hindi po yan meters. Dapat 3.5 by 4.5 cm, sorry. Or, sabi po, kung pixel yung gamitin natin, gaya po sa ating passport, width po is 413 by, ang height po, yung taas is 531 pixel. Kung mapapansin nyo, ma'am, bakit mas malaki yung width po ng passport? Diba po, kasi yung passport po natin is pahabang ganyan. Kaya crosswise. Kaya dapat po ay yun po yung sundin natin. Eh bakit sa ID? 'Di ba usually naman ang ID is parang pa-lengthwise naman po siya. Mas mahaba naman po yung tawag yan, mas mahaba naman po yung height. Kaya tandaan po ninyo yan ha. Sabi po is 100 to 300 pixel DPI capacity or 14 KB to 15 KB. Hindi po 13.9, hindi po 15.1, kundi between lamang po ni 14 to 15 KB. Okay, wag na po tayong pala decision sa life chart. Yan, sundin lamang po natin kung ano po yung dapat or ano po yung talagang requirements na re-require po para sa registration para po mapasali po tayo sa mabibigyan ng pagkakataon na mag-exam. Okay? Ma'am, saan po ba magre-register? Saan po magre-register? Dito lamang po yan sa Department of Migrant Workers. Dito po, dito sa area na ito, kung hindi nyo yan makita, baka ito ang magpakita sa inyo bukas, i-click nyo lamang po yung mga yan, yung mga yan. Diyan po lalabas po yan, e-registration or e-topic registration, ganun po
EPS Topic Registration 2024, ganun po ang itsura yan. Dito po ninyo yan hahanapin, okay? Hindi ko lang po alam kung nagbago na, pero based po sa 2 taon na tumutulong ako sa mga kasamahan po natin na nagre-register at saka nung nag-register ako, dito ko po lang siya nakikita. Dito sa announcement. Yan. Okay? Pagkatapos po nun, pipindutin mo syempre, yun na po, mag-fill up or fill out ka na po. Ewan ko anong tamang term. Fill out or fill up ka na po, ha? And then, pagkatapos po nun, syempre make sure tama po lahat ng spelling, tama po lahat ng detalye na kailangan po. Kasi, napaka-importante po niyan kasi baka mamaya marong spelling ka ng iyong apelyido, tas yung passport mo iba, marireject po yung iyong registration. Ito po pala, dapat po yung gagamitin yung phone. Kasi sabi po before, pwede naman daw, hindi naman before, ng mga iba po nating mga kasamahan ay pwede daw po ang phone na pagre-register. Pero make sure naka-desktop site po siya para visible po lahat po ng kailangan po i-fill up or fill out whatever. Char. Okay, pero based on my experience po kasi, computer ako palagi. And the other po is laptop. Yun po kasi talagang nakikita mo or visible po lahat ng kailangan. Lagyan po ng mga requirements. Okay? Pero again, sabi nga po ng iba, disclaimer, hindi ko po to experience, pero sabi po ng mga iba, ma'am, naging successful naman po ako before, baka pwede pa rin po yan. Yan, kung wala naman na po kayong choice, okay, try nyo po, makipagsapalaran po kayo. Pero kapag meron po naman po kayong choice, gaya po meron kayong computer or laptop, syempre dun na po kayo sa sure na sure, okay? Huwag na po ninyong isapalaran yan. And dapat po kung ano yung gadgets or computer na or laptop ninyong gagamitin ay nahanda nyo na ngayon para bukas ay hindi na po kayo magre-resize pa. Para po talagang ready na para sa digmaan, charot. Okay? Pagkatapos ng registration, meron pong lalabas na ID number doon or registration ID. I-capture nyo po yan, tandaan nyo po yan kasi magiging kailangan nyo po yan in the future. Okay? Para po sa registration. Ma'am, tawag yan, common tanong. Ma'am, paano po yun? Hindi pwede na po bang mag-login? Makikita na po ba kung pasado ako or nakuha ko? Pwede naman na po siyang mag-login pero ang laman lang po nun ay for evaluation. Ganito po yung itsura niya. Dito po kayo magla-login. Kaya make sure yung email po ninyo na ilalagay ay na-access nyo po. And then the password, yung password, hindi ko na siya ganun maalala kung may create password ba ako doon or yung ireg na number ang lalabas. Basta tandaan nyo po yung e-registration number. Ganito po yung itsura niyan. Dito po tayo magla-login after ng examination. Tapos, pagka-login po, registration. Pagkatapos, kung wala pa po yung inyong mga pangalan, huwag po kayong matakot kasi hindi naman agad-agad yan. Kasi nga, meron naman silang tinatawag na for evaluation. May panahon pa para mag-evaluate. Kaya basta, make sure na mag-yes ka sa registration, double check, triple check, quadro check nyo ang inyong mga detalye, ang inyong mga pagkakakilanlan para po sure na sure yan. Hindi po sayang yung panahon ng inyong pag-aaral at yung mga hirap. Yan, alalahanin nyo po kung bakit kayo nag-umpisa nito at kung ano po yung dahilan. Okay? Ma'am, paano po mag-edit? Hindi ko naman alam mag-edit. Pag mag-edit naman po, sa akin aking experience na naman, punta ka lang po dito sa iMresizer. Diyan. iMresizer. Diyan po palagi ako nag-edit. Ewan ko po sa iba, pwede din pa rin naman inyong i-check. Tapos, pindutin nyo po ito. Yan. Select files daw. Ibig sabihin, magsiselect tayo. Dito muna sa aking mukhang, char. Yan. Sabi nga po kanina, ang width daw po ay dapat naka-centimeter. Okay, kung pixel, kasi nga 413 by 531, sabi. Pero sa akin, mas prefer ko si pixel, si centimeter. Okay, sabi niya, 3.5 or 3.50, same lang po yan. And then, 4.5 ang height. Again, wag na wag malilito. Basta 4.5, 3.5, kahit width or height na yan, okay na sa akin. Hindi po pwede. Dapat width po is 3.5 and the height is 4.5. Okay?
And then, show more settings, sabi niya. Show more settings, dito po yung mga sizes. Pindutin nyo lang po yan. And then sabi, KB or MB. Siyempre, KB lang. Yun lang naman ang kailangan natin. Dapat po ay hindi daw po lalagpas ng 14 to 15. Okay, lagay natin si 15. Pero minsan, ang ginagawa ko po dito kapag mababa masyado, ginagawa ko siyang 15.5 daw. Ang lalabas naman po sa files is magiging 14 point something po lang yan. Ipakita ko sa inyo. 14.40 ang gagamitin ko or 45 KB. Okay? DPI daw. Ito na yung DPI kanina. Nasabi po is 300 lamang daw po. 300 lamang daw po yung DPI. Okay? Ay, ala. Yan. Yung DPI, set nyo lang po yan. 300. Okay? Yan. Okay na po yan. Ito, wala naman na pong sinabi dyan, kaya set mo na po siya. Okay, natapos mo na po. Next to download na po siya. Yan, napakabilis lang niya. O, lagay natin. Elaine. Yan. Tapos, titingnan na po natin dito. Dipindutin ko lang po. Yan, dalhin ko siya dito para makita sa ano. Ayan na siya, sa desktop ko lang siya sinave. Okay, tingnan natin yung properties niya kung nasunod ba yung kanyang gusto. Okay, di ba? Sabi ko nga po kanina, yung size po is, paano ko ba ito lalakihan? Lapit ko na lang. Yung size daw po is, hindi daw po lalagpas sa, or bababa sa 14 and lalagpas sa 15 KB. Ayan po yan, yung size po. Okay? Eh ma'am, paano ko malalaman yung ano? Dapat yan, naka-JPG. Ma'am, paano ko malalaman? Eh, diba, sabi, ganito yung dimension. Dito lang po yan sa dimension. Dito sa details. Iyan. 531, diba? 532, same lang po yan. Okay lang po yan sa dimension. Ganyan lang din po yung kalalabasan po niya. Okay, gets naman po. Ganyan lang din po ang gawin natin sa passport. Yan. Sabi ma'am, sabi nga po, ma'am, diba dapat 300 dpi? Yes, 300 dpi yung lumabas. Ganun lamang po siya kadali. Okay, sana po makatulong po ito. Sa passport, ganun lang din po yung gawin po ninyo. I-set up lang po natin. Yan, hindi ko na pa ipakita yung passport kasi wala na akong tanahon para mag-edit kasi yung details po, syempre, is confidential. Alam nyo naman po yan. Okay, ganun lang naman po yung gagawin nyo. Pero kung mayroon po kayong alam na ibang process, gawin nyo po. Okay po. Maraming salamat. Good luck po for tomorrow. Pray lang po. And of course, sabi ko nga po, dapat yung ginapit nyong phone or PC or laptop na pinagsaban ng inyong mga inayos na sizes ng inyong passport and tawag nito, ID ay make sure yun na po yung gagamitin nyo para bukas hindi na po kayo mag-haul. Kasi kung magta-transfer pa po kayo sa iba pong gadgets or computers, mag-iiba na naman po yung size, magba-back to 0 na naman po kayo. Paglanan nyo po yung oras, ma'am, may trabaho ako. Eh, kung mas pipiliin nyo po yung trabaho kaysa sa magkaroon ng chance for examination, it's up to you. Nasa inyo na po yan. From Singadel, good luck! Fighting!